Matapos ubusin ang kanilang pera at ibaon sa utang ang kanilang negosyo, iniwan ng daddy ni Shane ang mami niya para sa mas mayamang babae. Sinubukan niya pang pigilan ng daddy niya na umalis, ngunit malakas siya nitong tinulak. Kaya walang ibang tumatak kay Shane kundi ang ginawa ng daddy niya. Ipinangako niya sa sarili na ipaghihiganti niya ang mami niya na naghirap ng mag-isa. Ano nga bang klaseng ganti ang gagawin ni Shane? Masayang umuwi ang batang si Shane sa bahay nila. Mataas ang nakuha niyang score sa exam nila. Siguradong matutuwa ang mami niya, tapos mamaya sa daddy niya naman ipapakita para mawala ang pagod nito. Ngunit di inaasahan ni Shane na nag-aaway na mga magulang ang maaabutan niya. Sawang-sawa na ako sa iyo, Marian. Wala kang kwenta. Iiwanan ko na kayo ng mga anak mo. Sigaw ng daddy niya. Kitang-kita niya kung paano lumuhod ang mami niya, pero tinulak lang ito ng asawa. Sunod na dumako ang kanyang tingin sa bunso niyang kapatid na nasa isang tabi, umiiyak. 12 taong gulang na si Shane, kaya malawak na ang kanyang pag-iisip. Nilapitan niya ang kapatid at niyakap ito. Sa kabinalingan ang mga magulang niya na di pa rin tumitigil sa kanilang pag-aaway. Mami, Daddy, ano po nangyayari? Ayan, parehas kayo ng mga anak mo. Madrama. Marco, mga anak mo rin sila. Paawa ka sa amin, Marco. Huwag mo kaming iwan. Patuloy ang pagtulo ng luha ng mami niya. Nasasaktan na si Shane sa kanyang nakikita. Siya naman ang sumubok na pumigil sa ama. Daddy, wag! Malakas siya nitong itinulak. Bumagsak si Shane sa tabi ng mami niya. Bahala na kayo sa buhay niyo! Tuluyan nitong lumabas ng kanilang bahay. Niyakap siya ng kanyang mami. Doon na tumulo ang mga luha ni Shane na kanina pa niya pinipigilan. Lumapit ang bunso niyang kapatid na si Sean. Niyakap din ito ng mami niya. Mami, saan po pupunta si Daddy? Tanong nito sa mami nila, pero walang naisagot ang mami niya. Niyakap lang sila na parang sa kanila na lang ito kumukuha ng lakas. Kinagabihan bago matulog, lalabas na sana ng kwarto ni Shane ang mami niya nang tawagin niya ito. Uy anak! Magapa rin ang mga mata nito sa kakaiyak dahil sa daddy niya. Mami, bakit po umalis si Daddy? Hindi niya na po ba tayo mahal? O may ibang babae na po ba siya? Umupo muli sa kama ni Shane ang mami niya. Tinuyo nito ang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Sorry anak, baka nagkulang si Mami kaya nakahanap ng iba ang daddy mo. May iba na siyang babaeng mahal. Sinubukan ko siyang pigilan para di niya tayo iwan at tayo ang piliin niya. Pero ayaw niya na. Muling tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ng ina. Tahan na anak, nandito naman si Mami. Gagawin ni Mami ang lahat para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng kapatid mo. Anito habang haplos ang mga pisngi niya. Tumatango na lang si Shane para mapanatag na ang mami niya. Pero ang totoo, galit na galit siya sa daddy niya. Galit na galit siya sa ginawa nito sa mami niya. Sa pamilya nila, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Shane, di ba daddy mo yon? Bakit si Anika ang sinusundo niya, hindi ikaw? Napatingin si Shane sa itinuturo ng kaibigan. Nakita niyang sinundo nga si Anika ng mami nito, but this time, may kasama na ang mami nito, ang daddy niya. Si Anika ay isa sa mga bully sa eskwelahan nila. Kahit na nasa second section lang ito, ay mas sikat pa ito sa mga nasa first dahil sa kakaibang taglay na ugali na kakatakutan mo talaga. Pinigilan ni Shane ang maluha. Parang kailan lang siya ang sinusundo ng daddy niya. Pero ngayon, ibang bata na. Dahil ipinagpalit na nga sila ng daddy niya sa mami ni Anika. Mia, my daughter! Napatingin siya sa kaibigan. Dumating na pala ang mami nito. Sunod siyang binalingan ng ginang. Shane, iha, gusto mo bang sumabay sa amin? Mukhang wala pa ang mami mo, baka mapano ka. Ihahatid na lang kita.
Ayaw niya sanang sumabay kanila Mia dahil nahihiya siya. Pero baka magalit naman sa kanyang best friend niya. Iha, anong flavor ang gusto mo? Dumaan na muna sila sa isang milk tea shop. Huwag na po tita. Dark chocolate kay Shane, mami. Mia, okay lang ako. Nakakahiya naman sa mami mo. Nahihiyang aniya sa kaibigan. Bakit ka mahihiya? Mami mo na rin ang mami ko. Saka, di ba kapag sinusundo ka ng mami mo, tapos wala pa ang mami ko, ganun din ang ginagawa ni tita? Ngiting tanong nito, hinawakan ni Mia ang kamay niya. Shane, okay ka lang ba? Para kasi nga lungkot-lungkot ng mga mata mo. Okay lang ako. Ayaw niyang kaawaan siya ng kaibigan at bukod pa doon na pati ang problema niya ay problemahin din ito. Nandito na ang order niyo, ladies. Bumalik sa pwesto nila ang mami ni Mia na dala na ang milk tea. Pilit na lang siyang ngumiti dito. Sure ka ba, Shane, na ikaw na lang ang bababa mag-isa? Gusto sana nito na makausap pa ang mami niya, pero tumanggi na si Shane. Napansin niya rin kasi na may di pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa harap ng bahay nila. Ingat po kayo, tita. Mia. Kumuway pa siya sa mga ito bago tuluyang pumasok ng kanilang bahay. Mami, anong nangyayari dito? Tanong ni Shane na makitang tinatakot ng tatlong lalaki ang mami niya. Maganda palang anak mo, misis. Pwede namin siyang kunin. Kapalit. Lumapit kay Shane ang mami niya. Takot na takot siya nitong niyakap. Hindi! Huwag ang anak ko! Babayaran ko ang utang ng asawa ko sa inyo! Siguraduhin mo lang, misis. Kung ayaw mo nga anak mo, ang maging kapalit. Pananakot pa nito bago tuluyang umalis. Si Sean, mami. Nasa kwarto niya sa taas, anak. Natutulog. Mami, bakit ikaw ang sinisingil nila kung si daddy ang may utang? Ako kasi ang tinuro ng daddy mo at di nila siya magawang singilin. Paliwanag ng mami niya. Pero mami, dapat Huwag mo nang problemahin yun, anak. Gagawa ng paraan si mami para di kayo mapahamak ng kapatid mo. Pinahid nito ang mga luha, maging ang sa kanya. Ito na rin ang nagpunas. Mami, nakita ko si daddy kanina. Sinundo niya yung schoolmate ko. Bakit siya nagpapakama sa anak ng iba? Pero tayo, iniwan niya. Labis na nasaktan ang mami niya sa nalaman. Niyakap siya nito habang siya ay umiiyak na. Tahan na, anak. Wala na tayong magagawa kung ayaw na sa atin ng daddy mo. Makakaya natin to. Nandito pa si mami. Anito habang haplos ang kanyang pisngi. Tumango na lamang si Shane kahit di siya kumbinsido na makakaya ng mami niya na mag-isa lang. Upang mabayaran ang utang ng daddy niya, kinailangan ibenta ng mami niya ang bahay nila na mula sa mga lolo at lola niya pa. Pati na rin ang perang pinakatatago ng mami niya ay nagawa nitong ipambayad. Maging ligtas lang silang mag-iina. At dahil hindi na kayang bayaran ng tuition sa pinapasukan niyang paaralan, napilitan ng mami niya na ilipat siya sa public school kahit huling taon na niya ang elementarya. Habang ang bunso niyang kapatid ay di pa naman napasok dahil 4 years old pa lang ito. Ni hindi na nga siya nakapagpaalam pa kay Mia. Lumipat din sila sa mas maliit na bahay at mula sa maginhawang buhay ay naghirap sila. Nakita ni Shane kung paano mag-isang nagbanat ng buto ang mami niya para lang buhayin silang magkapatid. Kung paano ito hirap na hirap sa pagtatrabaho para lang maitaguyod sila. Habang ang daddy niya ay alam niyang masayang namumuhay kasama ang bago nitong asawa. At ang bata na, di naman ito anak, pero doon ito nagpapakatatay. Ate, si mami! May sakit si mami! 18 taong gulang na noon si Shane nang umuwi siyang yun ang bungad ng nakababatang kapatid. Agad niyang nilapitan ng mami nila na nakahiga sa sofa. Mainit nga ito. Ang sabi ng kapatid niya, nakainom na ito ng gamot pero pumunta pa rin siya ng kusina at pagbalik, nilagyan niya pa rin ng towel na binasa sa alkohol ang noo nito. Anak! Nangihinang sabi ng mami niya. I'm sorry, mami.
Kakatapos lang ng klase ko. Aniya habang nakapantay sa ina. Okay lang ako anak. Medyo napagod lang sa trabaho. Ang alam niya sa isang department store nagtatrabaho ang mami bilang isang sales lady. Hindi kasi ito maarte sa trabaho. Bukod pa doon, gusto ay yung may experience ang hinahanap ng mga pwedeng applyan para sa mataas na sweldo. Pero graduate ang mami ni Shane sa kursong business management. Yun nga lang, matapos graduate, nagpakasal ito sa daddy niya na ipinaglaban pa nito sa lolo at lola niya. Kahit noong kakasimula pa lang daw ng relasyon ng dalawa, tutol na ang lolo niya dahil nga sa nakikita nila sa daddy niya. Hindi naman sa minamaliit dahil galing sa mahirap na pamilya. Pero parang di daw ito magiging mabuting asawa. Kung nakinig lang sana ang mami niya, iba sana ang napangasawa nito at hindi naghihirap kahit na ang kapalit noon ay wala rin sila ng kapatid niya sa mundo. Huwag kang mag-alala mami. Pag graduate ko, hindi mo na kailangan na magtrabaho. Ako na magtatrabaho para sa atin. Ako na rin na magpapaaral kay Sean. Tapos mababalik ko na yung dati nating buhay. Aniya habang hinahagan ang likod ng palad ng ina. Napangiti lang ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Nang makatulog na ang ina, nagbihis na muna si Shane sa kanyang kwarto. Kanina, nag-scroll siya sa FB ni Anika. Doon niya nakita na masaya ito kasama ang mami nito at ang daddy nila. Masaya silang pamilya. Habang siya, ang kapatid niya, pati ang mami niya, naghihirap. Sa private school din ito pumapasok, habang siya sa isang state U dahil yun lang ang kaya ng mami niya. Naisip tuloy niyang mag-part-time job na muna para makatulong sa ina. Sunod-sunod na napailing sa Shane. Hindi dapat siya maiinggit dahil may mami naman siyang mahal na mahal sila. Upang makatulong, nag-part-time job na nga muna si Shane. Mabuti na lang mabait ang naging boss niya, kaya ang shift niya ay kapag wala siyang pasok o klase. Mabait din ang kasama niya sa cafe, kaya walang problema si Shane. Ngunit isang araw, di niya inaasahan na may bibisita sa kanya sa cafe. Shane? Si Mia. What's your order, ma'am? Pinilit niyang maging professional sa harap ng dating kaibigan. I'm sorry, Shane. Di ko alam. Nalaman ko lang din kay mami nung nakaalis ka na sa school. Kaya pala sinusundo si Anika ng mami niya at ng daddy mo. Naluluhang sabi sa kanya ng kaibigan. Mia, anong order mo? Tinawag niya ang kaibigan sa pangalan nito. Shane, gusto kitang tulungan. Si tita, kamusta na siya? Ang kapatid mo? Okay naman kami. Si mami, araw-araw pagod kakatrabaho. Kaya ito ako, tumutulong sa kanya para mabawasan ang hirap niya. Tuluyan ang tumulo ang luha mula sa mga mata ng kanyang kaibigan. Di niyo deserve mahirapan dahil kay Tito Shane. Pwede ba akong dumalo sa inyo? Hihintayin kita hanggang sa tapos ng shift mo. Gusto ko lang kamustahin sila tita. Tumango na lang si Shane saka pinagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho. Pagkatapos ng kanyang shift, kasama niyang umuwi si Mia. Mia? Gulat na gulat ang mami ni Shane. Day off nito ng araw na yon. Nakita po kami ni Shane sa... Binigyan niya ng makahulugang tingin ng kaibigan. Hindi kasi alam ng mami niya na nagtatrabaho siya. Gusto kasi nito na mag-focus lang siya sa pag-aaral. Pero di niya kasi talaga kaya ng walang ginagawa habang ito ay nahihirapan. Mabuti naman at nagkita pa kayo. Pinaupo ng mami niya si Mia sa kaharap na sofa. Gusto ko po sana tita na pagkatapos ni Shane na mag-aral, sa company na lang po namin siya magtrabaho para di na po siya mahirapan. Dumako ang tingin ng mami niya sa kanya. Kung ano ang gusto ni Shane. Ngumiti pa ito sa kaibigan. Bago umalis si Mia, nagpaalam muna ito sa mami niya at sa kanyang kapatid. Kung nagkakaproblema kayo Shane, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Niyakap pa siya ng kaibigan. Gumanti naman siya ng yakap dito. Miss ka na rin ni Mami Shane. Kapag may libre kang time, sama ka sa akin ha. Ikaw naman dumalaw sa amin. Tanging tango na lamang ang naging tugon niya. Muli pa siyang tiningnan ni Mia
bago ito pumasok sa loob ng kotse. Napangiti na lang si Shane. Ang sarap sa pakiramdam ng may tunay na kaibigan na hindi ka iiwan sa hirap at ginhawa. Di tulad na walang kwenta niyang ama. Matapos ang ilang taong pag-aaral, ay nakatapos na si Shane ng kolehiyo. Dahil yun sa sipag at tiyaga ng mami niya. Hindi rin nawala si Mia na nakasuporta sa kanya. Hindi siya iniwan ng kaibigan at binibigyan siya nito kahit na hindi naman siya humihingi rito. Congratulations, Bes! Pumunta ito sa graduation niya kasama ang mami at bunso niyang kapatid na si Sean. Nagpakuha pa ito na silang dalawa lang. Sa company ka namin magtatrabaho, Bes, ha? Huwag ka na maghahanap ng iba. I'll assure you, you'll get a special treatment. Pabiro pang sabi ng kaibigan. Napailing lang si Shane. So, let's celebrate? Sumakay sila sa kotse ni Mia. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant kung saan libre daw ni Mia ang lahat. Nakakahiya naman po, Ate Mia. Nahihiyang ani ng kapatid niya. Hindi ka dapat mahiya dahil best friend kami ng ate mo and we should celebrate talaga. Palagi din mataas ang grades mo, di ba? Ngiting tanong ni Mia. Napangiti si Shane na makitang masaya ang mukha ng kapatid. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpa-take out pa si Mia para pag-uwi ay may kakainin pa din sila. Babay po, ate! Kumaway pa ang kapatid niya kay Mia. Kumaway din ito pabalik. Ingat sa pag-drive. Bili niya pa sa kapatid. Pag-uwi naman ni Mia ay masaya ito. Nawala lang ang ngiti niya na bumungad sa kanya ang kuya niyang napakasungit. Why are you smiling like crazy? Ayan na naman, nagsusungit na naman ito. You need a secretary in our company, right? I have someone to recommend. Aniya, umupo si Mia sa kaharap na sofa ng inuupuan ng kapatid. Bakit ko tatanggapin if I'm not sure if she's suitable for the position? Not because you're my sister, tatanggapin ko na. Napapadyak sa inis si Mia. Kahit noon pa, ay hilig na din ng kapatid na inisin siya. Dad! Mom! Si Kuya Drake! Okay, I'll accept her. Sumusuko na nitong sabi. Napangiti na lang si Mia. Papayag ka din pala. Gusto mo tatakutin mo pa. And besides, you're like my best friend. Thanks, Kuya. Anito at nagtungo na sa kwarto nito sa itaas. Kung ganun, best friend pala nito ang ire-recommend sa kanya. Kinabukasan, kasama si Mia ay nagtungo si Shane sa kumpanya ng mga Perez. Hindi tuloy siya lubos makapaniwala na ganun pala kayaman sila Mia. Napakalaki ng kumpanyang pagmamayari ng mga ito. Hawak ang kamay niya, pumasok sila sa loob ng isang opisina. Bumungad sa kanila ang isang lalaking walang emosyon na muka na nakaupo sa swivel chair nito. Nandito na ako, Kuya Drake. And this is my best friend, Shane, your new secretary. Minasdan lang siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. So, what do you think, Kuya Drake? Umirap ang lalaki. May magagawa pa ba ako? Nasabi mo na kay na Mom and Dad ang tungkol dito. Ngumiti lang dito si Mia. Okay, habang sinasabi mo kay Shane na magiging trabaho niya, I'll stay here. Wag na, Mia, kaya ko na. Nakakahiya sa kuya mo. Ani Shane sa kaibigan. Are you sure? Nag-aalangan na tanong nito. Tumango siya. Binigyan muna ni Mia na nagwa-warning na tingin ng kuya nito bago tuluyang umalis. So, ilang taon mo na bang ginagamit ang kapatid ko? Tanong ng lalaki na silang dalawa na lang. Ano? May halos inis niyang tanong. Wala siyang pakialam kahit na boss ito doon. Hindi niya nagustuhan ang tanong nito sa kanya. I said, gaano mo na katagal ginagamit for your own good ang kapatid ko? Hindi ko ginagamit ang kapatid mo dahil siyang gustong tumulong sa akin. At huwag mo akong husgahan na parang kilalang kilala mo na ako. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Gumisi lang ang lalaki. Kung hindi lang dahil kay Mia, hindi ko gugustuhin na maging boss ang isang katulad mo. Mukhang hindi mo pa naman kailangan ng sekretary. Kaya Who said I don't?
Natigil si Shane sa akmang pag-alis doon. I have a meeting later and you'll go with me. Kahit na gustong-gusto niya nang umalis, ay nanatili si Shane. Kailangan niya ang trabaho na yon. Malaki ang sweldo kung doon siya magtatrabaho. Bukod pa doon, matagal nilang napag-usapan ni Mia na sa kumpanya ng mga ito siya magtatrabaho. Kahit na medyo di maganda ang ugali ng kapatid nito, pwede namang di na lang pansinin at deadmahin na lang. Samantala si Mia ay nakauwi na sa kanila. How was it, Iha? Nagkasundo ba si Shane at ang kuya mo? Subukan niya lang talaga pakitaan ng di magandang best friend ko, Mami. Isusumbong ko siya kay Lolo. Aniya sa mami niya habang may ngiti sa labi dahil iba na ang tumatakbo sa isip niya. She like what she's doing. Sooner or later, mangyayari na ang gusto niyang mangyari. Nagtungo nga sila ng boss niya sa sinasabi nitong meeting. Pero hindi inaasahan ni Shane na makikita niya doon ang daddy niya na kasama ang bago nitong pamilya. Napansin naman siya nito pero siya itong di namansin dahil ayaw niyang makagulo at ipahiya ang sarili. Mukhang graduation ni Anika kaya naman nagsiselebrate ang pamilya. Siya dapat ang sinamahan ng daddy niya pero iba ang sinamahan nito. Hindi nito anak at hindi rin kadugo. Nakita ni Shane sa peripheral vision niya na naunang umalis ang mag-ina habang ang daddy niya ay naiwan sa mesa. Nagpaalam naman siya kay Drake na magbabanyo lang muna. Pero bago pa makarating sa banyo, may humawak sa braso ni Shane. Anong ginagawa mo dito? Galit nitong tanong. Wala namang pagbabago sa mukha niya kaya siguro mabilis siya nitong nakilala. Kilala niyo pa pala ako, Daddy? Tanong niya rito. Diniinan nito ang pagkakahawak sa braso niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Shane. Inutusan ka ba ng mami mo na guluhin ang buhay ko? Gusto niya sanang sabihin na kahit walang mag-utos sa kanya, gagawin niya ang sinasabi nito. Ang saya-saya niyo, Dad, habang si Mami, kami ni Sean na tunay mong mga anak ang nahihirapan. Ang ginhawa ng buhay niyo. Hindi na natapos ni Shane ang sasabihin nang sakalin siya nito. Wag na wag mong susubukan na sirain ang pamilya ko. Pamilya nito? Di ba sila ang pamilya nito na ito rin ang sumira? Pagkatapos nun, ay agad din siyang binitawan nito, saka umalis. Lingid sa kaalaman ni Shane na nakita ni Drake ang pangyayari. Who's that man? Tanong nito nang lapitan si Shane. Pero hindi siya sumagot. Nakaramdam naman ang inis si Drake. Gusto niya lang naman na maging maayos ang relasyon nilang dalawa bilang boss at sekretary. Mali na hinusgahan niya ito kaagad kanina. Maagang pinauwi si Shane ni Drake. Napansin siguro ng lalaki na hindi siya okay. Kamusta, anak? Tanong ng mami niya. Mabait po ang kuya ni Mia, ma. Aniya, kahit na ang totoo ay di naman talaga. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, anak, pwede pa rin naman ako magtrabaho kahit na. Mami, di ba nag-usap na po tayo? Oo nga, Mami. Nangako ka na kay ate. Ang bunso niyang kapatid na kanina pa nakauwi. Napangiti na lang si Shane. Sa kanya inilabas ang dala niyang pasalubong sa kanila na ginawa na nilang panghapunan. Habang si Drake ay kapatid agad ang hinanap ng makauwi rito. There's something wrong with your best friend. What do you mean, kuya? May ginawa ka ba sa kanya? Galit nitong tanong. Wala. Depensa niya sa sarili. Then tell the whole story. Did she have a boyfriend? Umiling ang kapatid niya. May meeting dapat ako kanina, but I saw a man hurting her. I asked her kung sino yon, but she didn't answer my question. Mabilis na nataranta ang kapatid niya. May hinanap ito sa cellphone at pinakita sa kanyang isang litrato. Ito ba yung lalaki? Nagmamadali nitong tanong. Yes. Simple niyang sagot. That's her dad. Nakita na pala sila? At dahil sa meeting mo pa? After years na di niya nakita ang anak niya pagkatapos niyang mababae. Ngayon, sasaktan niya? Ani mo isasabog sa galit ang kanyang kapatid. Bakit siya sasaktan ng daddy niya?
May bago ng pamilya ang daddy ni Shane, kuya. Elementary pa lang kami nang pinagpalit ang mami niya sa mas mayamang babae. Kaya naghirap sila, Shane. Baka akala niya balak silang guluhin ni Shane dahil nagkita sila kanina. I need to call Shane. I need to check her. Nito at mabilis siyang tinalikuran. Naiwan namang tahimik si Drake. Pinagsisisihan niya agad ang mga sinabi niya sa babae kanina. Tama nga ito. Hindi niya ito dapat husgahan dahil hindi niya naman alam ang pinagdaanan nito. Samantala si Shane ay nasa loob ng kanyang kwarto. Halos madurog ang hawak na cellphone. Sisirain ko ang pamilya mo, Daddy. Gaya ng pagsira mo sa pamilya natin. Aniya sa kabinato ang cellphone niya sa kama. Nang araw na yon, pinangako ni Shane sa sarili na gagawin niya ang lahat para makaganti sa daddy niya. Mararamdaman nito at ng bago nitong pamilya ang sakit na naramdaman nila. Napakasipag ni Shane, yun lang ang masasabi ni Drake. Napatunayan niya yon sa maikling panahon pa lang ng pagiging sekretary ng babae. Mabilis din itong kumilos at sumunod sa utos niya. Tila ba walang kapaguran si Shane kahit na kung minsan ay marami silang pinupuntahan na meeting. Kapag binati ito ng mga nakaka-meeting niya, ngumingiti din ito. Nakaramdam tuloy siya ng galit sa ama nito dahil napakawalang kwenta. Ang tanga-tanga nito para abandonahin ang anak na katulad ni Shane. Isang hapon, pauwi na sana si Shane nang tawagin ito ni Drake. Mom invites you to have a dinner sa mansyon. Madi-disappoint yun, especially Mia, if hindi kita kasama na umuwi. Bago pumasok sa loob ng kotse at tumabi sa kanya, ay may tinawagan na muna si Shane. Sa loob ng sasakyan, napapansin naman ni Shane na patingin-tingin sa kanyang boss niya. Di niya nalang pinapansin at baka nagkakamali lang siya na pag pinuna niya, sabihin pa nito na assuming siya. Pero sa totoo lang, mali pala siya ng akala. Hindi naman pala masama ang ugali nito. Siguro, sinubukan lang siya ng lalaki sa unang pagkikita nila. You're here na, besh! Tuwang-tuwa ang kaibigan niyang si Mia. Mabilis siya nitong niyakap, saka dumako ang tingin sa kapatid. Thank you for being good to my best friend, kuya. Saad nito kay Drake. Napailing na lang ang lalaki sa sinabi ng kapatid. Sa hapag ay panay ang kwento ni Mia kung gaano ito kasaya na siya ang sekretarya ng kuya nito. Tinutukso-tukso pa nga nito ang kapatid na baka daw biglang mahulog sa kanya. Sinasaway nga ni Shane ang kaibigan pero ayaw talagang paawat. Siya tuloy ang nahihiya. Nabulunan tuloy siya. Si Drake ang agad na kumilos at inabutan siya ng tubig. Nagkatinginan tuloy ang mga magulang nito, pati na rin si Mia. Mabilis niya namang ininom ang tubig. Matapos nilang kumain, nagpaalam na si Shane na uuwi na. Pero si Mia, gusto na raw muna siyang makausap. Nagpresenta naman si Drake na ito daw ang maghahatid sa kanya, kaya wala daw siyang dapat alalahanin. I think my kuya likes you na. Nasa garden sila at kilig na kilig ang kaibigan niya habang sinasabi yon. Kulang na lang takpan ni Shane ang bibig ni Mia para matigil ito. Mia, ano bang sinasabi mo? Sekretary lang ako ng kuya mo and I'm being professional. Sinundot nito ang tagiliran niya. Di mo ba nakikita? Ibang tingin niya sa'yo. Naulang siya nagka-interes sa ibang babae. Nung nasa stage siya, wala siyang ibang girlfriend. Kilig na kilig pa rin ito. Mia, walang gusto sa akin ng kuya mo, okay? Imagination mo lang yan. Sabi niya pa sa kaibigan na napairap na lang. Shane, it's getting late. Ihatid na kita. Nabalik ang kilig ni Mia sa biglang pagsulpot ng kuya Drake nito. Uwi na ako. Paalam niya sa kaibigan. Tumalikod na si Shane kesa makita pa ang kaibigan na kinikilig. Sa biyahe tahimik lang siya. Wala rin naman siyang kailangan na sabihin sa boss niya. Not until si Drake na mismo ang nagbukas ng topic. I heard about your dad. Natampal niya ang noo. Nakwento sa'yo ni Mia? Kahit hindi niya sabihin sa akin, malalaman ko rin naman. Tugon nito. Saglit siyang tiningnan bago binalik ang tingin sa kalsada. Huwag mo kong kaawaan. Paalala agad ni Shane sa lalaki.
Sino may sabi na naaawa ko sa'yo? I admire you because ang tapang mo. Hindi siya umimik. Di alam kung anong itutugon sa binigay nitong compliment sa kanya. And the truth is, I want to help you take revenge on him. Gulat na napatingin si Shane kay Drake. Tinigil naman ito ang sasakyan. Nandoon na sila sa harap ng bahay niya. Nakikita mo naman, di ba? Ang alin, sir? Don't call me Sir Shane. Wala tayo sa opisina. And I know, you can see it. Ang alin nga? That I like you. Mas lalong napuno ng gulat ang mukha niya. Hindi na rin siya nakapagsalita pa. Lalo na nang magkatitigan sila ng mata sa mata. I'm so sorry sa mga nasabi ko sa'yo ng unang pagkikita natin. Until now, I regret it. But I want you to know that I like you. Wala pa rin masabi si Shane. Nanatili lang ang tingin niya sa lalaki. Papasok na ako. Hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas at lumabas na ng sasakyan. Pero mabilis ding lumabas si Drake. Sinundan siya nito. Napaharap siya sa lalaki nang hawakan nito ang kamay niya. Marry me, Shane, and I will help you to get your revenge on them. Ngunit binawi niya agad ang kamay niya rito. Nang makapasok si Shane sa loob ng bahay nila, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Napahawak pa nga siya sa kanyang dibdib. Si Drake naman ay naiwan sa labas na napapangiti dahil naamin na niya ang feelings niya kay Shane. And one thing he promised is gagawin niya ang lahat para maging pareho ang nararamdaman nila sa isa't isa. And he must thank his sister dahil kung hindi dahil dito ay hindi niya naman makikilala ang babaeng di niya lubos akalaing magugustuhan niya at kauna-unahang pumukaw sa kanyang atensyon. Nang sumunod na mga araw, mas naging determinado si Drake na ipakita kay Shane kung gaano niya ito kagusto. Halos wala nga siyang pinapagawa sa babae kahit na ito ang sekretarya niya. Palagi din siyang nagpapahatid ng merienda o lunch nila sa opisina. Nang sa ganon ay hindi na ito ang bibili nun. Kapag uuwi naman ay siya na ang naghahati dito. Hindi siya umaalis hanggat hindi ito nakakapasok sa loob ng bahay. At higit sa lahat ay kaklose na ni Drake ang pamilya ni Shane. Lalo na ang nakababata nitong kapatid na si Sean. Sir, pwede ba ako magtanong? Boss ka po ng ate ko, di ba? Magkaibigan din ba kayo? Kuryosong tanong nito. We're not. Kumunot ang noo ni Sean. Bakit ang bait-bait niyo po kay ate? Because I like her at nililigawan ko ng ate mo. Gulat ang bumulatay sa mukha nito, maging ang mami ni Shane at Sean ay narinig na rin ang usapan. Gulat na gulat ang ginang. Manliligaw ka ng anak ko, iho? Yes, ma'am. Si Shane naman na kagagaling lang sa labas ay gulat na gulat naman nang madatnan ang boss niya sa kanila. Day off niya ng araw na yon at di niya inaasahan na madadatnan si Drake sa bahay nila pagbalik niya. Lumabas lang kasi siya saglit. Mas lalo pa siyang napuno ng pagtataka nang sabay na dumako ang tingin ng mami at nakababata niyang kapatid sa kanya. Totoo po ba, ate? Ang alin? Puno ng pagtataka niyang sabi. Nang tingnan ni Shane si Drake, nakangiti lang ito. Na maliligaw niyo daw po si sir. Oo nga, anak. Meron ka palang hindi sinasabi sa amin. Ang mami niya naman, mabilis siyang lumapit sa lalaki. Habang hawak-hawak ang kamay ni Drake, lumabas si Shane na nakasunod lang sa kanyang lalaki. Ano yung sinabi mo? I just tell them the truth. Dahil, totoo naman, di ba? Lahat ng pinapakita ko sa'yo, paniligaw yun. At nauna ko nang sabihin na gusto kita. No. Bahal na kita. Nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Mabuti pa, umuwi ka na... Hindi na natuloy ni Shane ang sasabihin nang sakupin ng labi ni Drake ang labi niya. Pero imbis na sampalin ng lalaki, tumagal lang ang tingin niya dito, di makapaniwala sa ginawa nito. Shit, I'm sorry. I'll marry you, Shane. Please, just accept my love for you. Because it's not liking anymore. It's love now. Napayuko siya dahil hindi niya na makayanan pa ang mga tingin nito. Pero hinawakan ni Drake ang baba niya
kaya muli siyang nagkatinginan. Mary Shane, Mary. Hindi ka tutulad sa daddy ko? Hindi mo ko lolokohin at ipagpapalit sa iba? Hindi mo papaiyakin at iiwan na wasak? Aniya sa lalaki. I won't, Shane. I won't. Tugon naman ito habang haplos na ng dalawang kamay ang mga pisngi niya. Sa totoo lang, ay nahulog na din siya kay Drake pero natatakot siya. Natatakot siyang matulad sa mami niya kaya pinipigilan niya ang nararamdaman. Pero ngayon, hindi niya na rin kaya pa. Tutuparin mo bang sinabi mo sa akin? Tutulungan mo ko? I'm true to my words, love. Sa kahit anong paraan, tutulungan kita. Kailan mo gustong magpakasal? Hindi na napigilan ni Drake ang sarili, muli siya nitong hinagkan. Pero bago pa may makakita sa kanya o lumabas ang nanay niya, bumalik na sila sa loob ng bahay. Para ipaalam sa pamilya niya na sila na ni Drake. Masaya naman ang nanay at kapatid niya. Ang mahalaga daw ay hindi niya inililihim pa. Pagkatapos, sa mansyon naman sila na mga Perez nagpunta. Oh my gosh! What is the meaning of this? Bakit kayo magkahawak ng kamay? Pagdating nila, napansin agad ni Mia ang magkahawak nilang mga kamay. Dahil magiging sister-in-law mo na ang best friend mo. Si Drake na ang sumagot sa tanong ng kapatid. Really? Tuwang-tuwa nitong sabi. Inalog-alog pa nito ang kuya nito. Hindi makapaniwala. Saka dumako ang tingin sa kanya. Really, Besh? Oo, Mi. Hindi niya natapos ang sasabihin nang yakapin siya ni Mia. Finally! Kay tagal ko tong hinintay! Saglit siyang napaisip at may napagtanto. Teka, plinano mo ba tong lahat? Ngumiti lang ang kaibigan niya, saka ito tumakbo papunta sa may kusina, kung saan nandoon ang mga magulang nito at ni Drake upang sabihin ang magandang balita. Mukhang gustong-gusto ka talaga ng kapatid ko na maging sister-in-law. Ngumiti lang siya kay Drake. Matagal ng kapatid ang turing ko sa kapatid mo. Aniya. And soon, you will be my wife, kaya magiging sister-in-law mo na siya. Hinawakan ito ang kanyang kamay, saka hinagkan ang likod ng kanyang palad. Pero saglit na natigilan si Shane nang maalala ang daddy niya. Maging si Drake ay nawala rin ang saya sa mukha nito dahil sa biglaan niyang pananahimik. I still remember kung paano ka sinaktan na walang kwenta mong ama. We can start the revenge if you want to. Ngumiti siya sa lalaki. Simulan natin sa anak-anakan niya. Marami ng issue na alam si Shane kay Anika. Kung sino ang nagsasabi sa kanya, wala. Ayon lahat sa research niya. At gamit yon, sisirain niya muna ang tinuturing na anak ng daddy niya. Hanggang sa unti-unting masira ang pamilya ng mga ito. Pero bago yon, gusto niya munang makasal muna sila ni Drake dahil ayaw niya na makaagaw pa sa lalaki sa kanya. But let's marry first, yung tayo-tayo lang. Mabilis siyang niyakap ni Drake. Yakap na puno ng kasiyahan, saka nito saglit na hinagkan ng kanyang labi. Napangiti na lang si Shane matapos ang saglit nilang halikan. Nagpakasal nga silang dalawa ni Drake. Silang pamilya muna ang nasa seremonyas ng kasal. Ang mahalaga kasi, maikasal silang dalawa. I'm so happy, Shane. Ito talagang pangarap ko. Umiiyak si Mia habang yakap-yakap siya. Natatawa na lang tuloy ang mga magulang nito habang si Drake ay napapailing na lang dahil sa kapatid. Nang tingnan naman ni Shane ang mami at kapatid niya, masayang-masaya ang mga ito. Lalo na ang mami niya na kulang na lang ay maiyak na rin. Masaya ako, anak, na kahit iniwan tayo ng daddy mo, nagawa ko kayong buhayin. At ngayon, may asawa ka na. Niyakap siya ng mami niya. Napangiti na lang si Shane. Pero susuklian ko pa rin po ang paghihirap niyo sa akin, Mom. Hindi naman po pwede na. Pabayaan ko na lang kayo ni Sean. Gagawin ko po yun. Hindi dahil kailangan, kundi dahil yun ang gusto ko. Pagkatapos ng kasal, hindi na muna sila nag-honeymoon ni Drake. Sinabi niya rin kasi sa lalaki na hindi pa rin siya ready magkaanak hanggat hindi pa siya nakakaganti sa mga taong nagkasala sa kanila. Mabuti na lang at naiintindihan siya ng asawa. Hindi siya nito kine-question sa kanyang naging desisyon
Pero nanatili pa rin siyang sekretary ni Drake dahil gusto niya na may ginagawa. May kilala ka ba mapagkakatiwalaan na press? Nakaupo siya sa kandungan ng asawa. Patalikod ang upo niya. Hinayaan ito na tumayo na muna siya saglit. Why? Gusto ko yung mapagkakatiwalaan at hindi ako mababaliktad. Baka mamaya ang lapitan ko, ako pa mapasama. Meron wife. Ang totoo niyan, kilala din siya nila daddy. Ipapasa ko sa kanyang pwede niyang gawing balita tungkol kay Anika Acosta. Sasamahan kita sa kanya. Bago sila umalis ng opisina ni Drake, saglit niya munang hinagkan ang labi nito bilang pasasalamat. We have your protection. Ani Drake sa kausap nila. I know your family, Drake. Masaya silang umalis sa bahay ng Ginoo. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol kay Anika Acosta. Ang pagiging cheater nito sa fiancé na si Mark Fuentes. Nakatakda ng ikasalang dalawa, kaya naman gulat na gulat ang lahat na hindi pala deserve ni Anika si Mark Fuentes, na anak rin ng isang kilalang businessman sa mundo ng negosyo. Anika, calm down iha. Matutuloy ang kasal niyo ni Mark. Pagpapakalma kay Anika ng mami nito. Tama ang mami mo, anak. Ang daddy niya. Hindi niya talaga ito daddy. Ito lang ang pumalit sa daddy niya nang mawala ang dad niya. Sabi nila, inagaw daw ito ng mami niya sa iba. Pero okay lang yun kay Anika. As long na may daddy siya at masaya ang mami niya. How can I calm down, mami? Paano kapag nakita to ni Mark? What if he will believe the... Napatingin si Anika kay Mark na dumating na nga sa loob ng kanilang mansyon. Mark? Mabilis siyang lumapit sa mapapangasawa. Ngunit na makalapit siya rito, tinulak siya ng lalaki. You fucking cheater! I can't believe na magagawa mo mga bagay na yun habang nakatalikod ako, Anika. You're disgusting. Ano pa bang aasahan ko? Cheater din naman ang mami mo. Pamilya ko yun ng mga cheater. Isang malakas na sampal ang natanggap ng lalaki kay Anika. Napangisi lang ito at kahit nakadarating lang, ay mabilis rin na umalis. Mark! Mark! Sinubukan itong habulin ni Anika, ngunit hindi niya na nahabol pa. Naiwan ang babae na wasak. Nilapitan ito ng ina at niyakap, habang si Marco ay walang magawa kundi pagmasdan ng mag-ina. Napapaisip kong, sinong pwedeng manira sa anak-anakan niya? Hindi na agad tuloy ang magiging kasal ng dalawa. Ang bilis! Natutuwang sabi ni Mia. Nasa mansyon siya ng mga Perez. At alam na mga ito ang ginagawa nila ni Drake. Ayaw rin kasi ni Shane na ilihim sa kaibigan ang ginagawa nila ng kapatid nito. Sabi nga ng asawa niya, hindi na kailangan. Pero sabi niya, gusto niya, alam nila. Your father and his new wife will be devastated. Si Drake na nakatayo pala sa likod ng upuan na inuupuan nila ni Mia. So true. That's why I'm so sure masisira ang masaya nilang pamilya dahil dito. Dagdag pa ni Mia sa kapatid. Wait, Besh. Alam ba ni tita ang ginagawa mo? Matagal bago nakasagot si Shane. Ang totoo niyan, hindi. Saka ko na lang ipapaalam sa kanya kapag tapos na. Tango lang ang naging tugon ni Mia sa kanya. So, what's your next move? Magpapakita ako sa asawa at anak niya. Ani Shane, kaya parehong gulat na gulat ang asawa niya at kaibigan. Pero ngumiti lang siya dahil gagawin niya talagang sinabi. May secretary told me na ikaw daw ang asawa ni Drake Perez. Malaki ang kumpanya ng mga Lopez. And bagay na bagay naman kayong dalawa, iha, dahil napakaganda mo. Kaharap na ni Shane ang dahilan kung bakit sila iniwan ng daddy niya. Maganda naman ito, pero para sa kanya, ang mami niya ang pinakamaganda sa lahat. And you're Cecil Acosta, the mother of Anika Acosta. And your husband back then is Mr. Ronald Acosta. But for now, you're living with Marco Santos? You know everything, iha. Idinaan ito yon sa tawa. Alam ko rin na cheater ang anak niyo at asawa ngayon. Saglit siyang tumayo, tumalikod, pero agad ding humarap dito. Napuno ng gulat ang mukha ng ginang. Ang kaninang mabait na aura nito ay mabilis na nawala. Hindi cheater ang anak ko.
May naninira lang sa kanya. At tungkol naman sa asawa ko, wala ka na doon. Tawa ang naging sagot ni Shane. Sa tono pa lang ng boses ng ginang, halatang halata mo na may itinatago. Hindi kasi ito makapagsalita ng ayos at parang natatakot. Bakit hindi na matutuloy ang kasal ng anak mo at mapapangasawa niya dapat? Ano ba talagang ipinunta mo dito? At bakit sobra kang interesado sa buhay namin? Diretsahan na tanong sa kanya. Tuluyan nang nawala ng presensya. Napangiti na lang si Shane. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang anak ni Marco Santos na inabandona niya para makasama ka at maging tatay sa anak mo? Iniwan kami ng daddy ko at ipinagpalit. Nahirapan ang mami ko habang pinapalaki kami ng kapatid ko nang mag-isa lang siya. Habang kayo, nagpapakasaya. Napuno ng gulat ang mukha nito. Ngumisi lang siya. Oh, bakit parang natatakot na? Han, sino ka? Dumating ang daddy ni Shane. Kaagad nitong nilapitan ang bagong asawa at nang makita siya, bumalatay ang galit sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Galit nitong tanong. Daddy, nag-uusap lang kami ng bago mo. May lambing niyang sabi sa ama, saka dinako ang tingin kay Cecil Acosta. Natakot na ng mga oras na yon. Remember this, Dad? Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nasisira at naghihirap. Sisirain ko ang masinyong pamilya ng kabit mo kung paano mo sinira ang pamilya natin. Mabilis na lumapit kay Shane ang daddy niya. Akmang sasampalin sana siya pero pinigilan ito ng bagong asawa o tamang sabihin na kinakasama dahil hindi naman kasal ang dalawa. Matatawag lang na asawa dahil ang mga ito na ang magkasama. Pero ang asawa pa rin ito ay ang mami niya dahil hindi pa naman naaanal ang kasal ng dalawa. Huwag, Marco! Nagpapigil naman ang daddy niya. May ngiti siya sa labi nang lumabas sa opisinang yon. Sa kanya tinungo ang asawang naghihintay sa labas ng kumpanya. How was it? Takot na takot sa akin ang ipinalit niya sa amin. Hinagka na lamang ni Drake ang labi niya, saka nito pinaandar ang sasakyan. Hanggang makarating sila sa kumpanya nila Drake, ay nakangiti lang si Shane. Ang sabi mo, walang kakayahan ng asawa mo, lalo na ang mga anak mo na guluhin tayo. Then what about her, Marco? Anak mo daw ang babaeng yon. Mayaman na ng pangasawa niya at kayang-kaya nila tayong pabagsakin. Nagpapanag si Cecil habang kausap si Marco. Huwag mo siyang alalahanin. Sigurado nagsisinungaling lamang yon. Tinatakot tayo. Ani Marco habang pinapakalma si Cecil, ngunit mahina itong itinulak ng ginang. Natatakot ako, Marco. Natatakot ako na baka kung anong gawin ng anak mo at pati ang anak nating si Anika madamay. Nilapitan ito ng lalaki at niyakap. Pinakalma ang kabiyak habang puno ng galit sa anak na nanggugulo. Kinagabihan sa mansyon ay hinihintay nila Cecil at Marco ang pag-uwi ni Anika. Nang dumating si Anika, mo'y wala ito sa sarili. Kaagad itong nilapitan ng dalawa. What happened, anak? Aligagang tanong sa anak habang sinusuri ito. You need to pay them, ma'am, or else papatayin nila tayo. Nangihina itong bumagsak sa sahig. They tried to violate me. Naluha na lamang si Cecil dahil sa sinabi ng anak. Sino sila? May utang daw kayo ni Daddy sa kanila. Sa sugal. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nagkakilala ang dalawa noon sa kasino kung saan sila parehas na naglalaro at lately, madalas ang kanilang talo kaysa panalo. Adik din kasi ang dalawa sa sugal, kaya hindi maitigil ang ginagawa. I'll pay them, Iha. I'll pay them. Pagpapakalma ni Cecil sa anak, nagkatinginan sina Marco at Cecil. Matapos tumahan sa pag-iyak, nagtungo na sa kwarto nito si Anika, kung kaya naman ang dalawa na lang ang naiwan sa baba. Wala na tayong pera, Marco. Kung babayaran natin ang utang sa kanila, ay wala nang matitira sa atin. Ang kumpanya na ipinamana pa ng mga magulang ko, unti-unti na rin bumabagsak. Marami na rin kasing mga nawalang investors. Kaya nga natuwa ang ginang kanina nang akalain niyang investor ang dumating kanina sa opisina niya. Yun pala, anak nito na gusto silang guluhin.
Hindi ko din alam, Cecil. Tugon nito sa babae. Napahilot na lang sa kanyang sentido ang ginang. Napapaisip kung ito na ba ang karma nilang dalawa. Kinabukasan, nasa opisina si Shane ng asawa niya nang biglang dumating ang magaling niyang ama. Pinipigilan nga ito ng sekretarya ni Drake pero sinenyasan niya itong hayaan lang ang daddy niya na hindi rin naman papapigil. Sa tingin mo ba sa ginagawa mong to, babalikan ko kayo? Babalikan ko pang mami mo? Malakas siyang natawa sa sinabi ng ama. Tumayo siya at umalis sa inuupang swivel chair. Wala akong sinabi na gusto ko kayong bumalik sa buhay namin, Daddy. Ang gusto ko lang, makita kayong nahihirapan kung paano kami nahirapan o nila Mami. Aniya sa kasaglit na tumaliko dito pero mabilis ding humarap. Bakit, Daddy? Ayaw niyo bang maghirap kasama ang bago niyong pamilya? Akmang sasaktan si Shane ng daddy niya dahil sa kanyang sinabi pero biglang bumalik ang asawa niya sa opisina nito. Humarang si Drake at ito ang sumuntok sa daddy niya. At itong lalaki na to, ito bang tumutulong sa'yo? Anong kapalit? Ibinenta mo ng katawan mo? Hindi nagustuhan ni Drake ang sinabi ng daddy ni Shane. Malakas nitong sinuntok ang Ginoo. Hindi naman nagalit sa kanyang asawa. Kayo dapat ang magtanggol sa anak nyo. Wala kayong kwentang ama. Galit na galit si Drake. Pinakalma na ito ni Shane. Kung nandito kayo para tulungan kayo o ang pamilya nyo, wala kayong mapapala sa akin. Dahil ito ang pangarap ko, ang makita kayong ganyan. Lumapit-lapit sa akin. Lumapit sa taong inabandonan nyo. Walang nasabi ni Shane. Dali-dali itong umalis. Agad naman siyang sinuri ng asawa. Hindi niya ako nasaktan. Aniya kay Drake. Nag-aalala siya nitong niyakap. Napangiti na lang si Shane. Alam niya kasing mahal na mahal lang siya ng asawa, kaya ito nagkakaganon. Samantala, pagdating ni Marco sa mansyon, naabutan niyang umiiyak ang mag-inang Cecil at Anika, habang may mga lalaking nakapalibot sa mga ito. Marco, maboy! Bigla niyang naalala ang lalaking inutusan niya noon na ang dati niyang asawa ang singilin. Naroon ito sa kanila at tinatakot ang mag-ina niya. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba kayo binayaran ni Marian? Galit niyang tanong sa mga ito. Binayaran naman ang asawa mo. Kaso binawi yun ng anak niyo. Pinagbubugbog pa nga kami ng mga tauhan na mag-asawa na yun. Pero tama naman kasi siya na ikaw ang may utang, kaya ikaw dapat ang singilin. Isama ko na rin daw yung tubo. Tumawa ito ng malakas, kaya mas lalong natakot ang mag-ina. Wala akong ibabayad. Ang anak ko, nakita niyo naman diba? Mayaman na siya. Ano naman kung mayaman na siya? Hindi nga silang may utang diba? Ikaw ang magbayad. O baka gusto mong asawa mo ngayon at anak ang maging kabayaran, pero kulang pa rin eh. Napamura na lang si Marco. Saka na natin bayaran si Mr. Chua, Marco. Sila na muna. Natatakot na sabi ni Cecil sa kanya. Wala na siyang choice kundi ang sumang-ayon. Saglit siyang tumungo sa kanilang second floor at pagbaba, binigay na ang kanyang utang. Paano ang utang niyo sa Chua na yun, Mami? Paano na tayo, Mami? Baka anong gawin nila sa atin? Natatakot na sabi ni Anika. We can sell this mansion at ang kumpanya para makabayad. Suggestion niya sa mag-ina. Wala namang sinabi si Cecil, kaya alam niyang sang-ayon ito sa naging desisyon niya. Ganun nga ang ginawa ng mag-asawa. Ibinenta nila ang mansyon at ang kumpanya para lang makabayad sa Chua na yon. Lumipat tuloy ang mga ito sa isang maliit na bahay. Mami, bakit kasi hindi agad kayo tumigil sa pagsusugal? Reklamo ni Anika sa mami at daddy niya. Iha, huwag na tayo magsisihan. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Ligtas? But we're poor, Mami. Napatingin si Cecil kay Marco. Kasalanan to ni Shane. Ang inabandonan yung anak? Siya ba ang dahilan kaya nangyayari to? Di makapaniwalang tanong ni Anika sa dalawa. Nang hindi nakasagot ang mga to, ay alam niya na agad. Daddy, nasan siya? Bring me to her. Bring me to her. Pagwawala nito. Hindi mo siya kaya, anak. Kung ang daddy mo nga hindi kaya. Ngunit hindi pumayag si Anika. Napailing na lang si Cecil
nang samahan nga ni Marco si Anika. Sumunod naman siya sa mga ito dahil sa takot na baka kung anong mangyari sa mga ito. Nang araw naman yon, nasa kumpanya ulit ng asawa niya si Shane. Pero ngayon, kasama niya na ang ina at kapatid. Gusto kasing pumasyal ng kapatid niya at pinasama niya na rin ang mami nila. Sabi nga ni Sean, napakaswerte niya sa napangasawa. Hindi dahil sa mayaman ito, kundi mahal na mahal siya. Ang mami niya kahit tahimik lang, alam niyang masaya rin ito. Dahil nabalik na ang dating buhay nila. Ma'am Shane, nasa labas po ng company ang daddy niyo at may kasama po siyang 2 babae. Pumasok sa loob ng opisina ang sekretarya ni Drake. Ang asawa niya nasa conference room para sa isang meeting. Ang daddy niyo? Nasabi ng mami niya at ito ang naunang lumabas. Napasunod na lang si Shane at bunso niyang kapatid. Marian, nandito ka din pala. Alam mo bang kalokohan na pinagagagawa ng anak mo? Nawala sa amin ang lahat dahil sa anak mong yan. Magkaharap na ang mami at daddy ni Shane. Una ay walang ekspresyon ang mukha ng mami. Kaya gulat na gulat sila ng kapatid niya. Malakas nitong sinampal ang kanilang ama na ikinagulat naman na mag-inang kasama ng daddy niya. How dare you? Akmang sasampalin sana nito ang mami niya, ngunit mabilis na nahawakan ng ina niya ang kamay nito. Ito ang sumampal sa babaeng ipinalit sa kanila ng daddy niya. Anong karapatan niyo manggulo dito? At isisi ang lahat sa anak ko? Bumalatay na ang galit sa mukha ng mami niya. Dahil ang anak mo naman talaga ang dahilan ng lahat. Gumaganti siya sa amin. Sagot pa ng ginang, kaya muli itong nakatanggap ng sampal mula sa kanyang ina. Matagal ko nang gustong gawin sa'yo yan. Kung gusto mo, sayong-sayo na ang walang kwentang lalaking yan. Pero wag na wag niyo na kaming guguluhin. Wala na akong balak mang bawiin sa'yo ang asawa ko. Anito habang nakaduro sa kaharap. Pero nagulat na lang si Shane nang sampalin siya ni Anika. Hindi niya yun inaasahan, kaya hindi niya rin napaghandaan. Napahawak siya sa pisnging na sampal, saka masamang tiningnan ng babae. Ngunit nang makabawi, ito naman ang kanyang sinampal. Hindi pa siya nagkasya sa isa. Muli niyang sinampal ang babae ng mas malakas pa, na sinigurado niyang ikakatabingin ang pisngi nito. Napaaray din ito sa labis na sakit. Ang kapal naman ng mukha mong idapo ang madumi mong kamay sa mukha ko. Ang lakas din ng loob niyo na magpunta dito at manggulo. Anong inaasahan niyo? Na matatakot ako dahil pamilya kayong sumugo dito? Masamang tiningnan ni Anika si Shane. Gagantihan sana siya, pero humarag ang nakababata niyang kapatid na si Sean. Hindi ako pumapatol sa babae, pero wala kang karapatan na saktan ng ate ko. Itinago niya ang kapatid sa kanyang likuran. Kaya ko na to, Sean. Mabuti pa, bumalik na kayo ni Mami sa opisina. Pag hinanap ako ni Drake, sabihin niyo may inaasikaso lang. Nang umiti siya sa dalawa, sumunod na ang mga ito sa utos niya. Mabuti pa, umalis na kayo dito bago ko kayo ipadampot sa mga pulis. Matapang ka lang dahil mayaman ang asawa mo, pero kung hindi... Ngumisi siya kay Anika. Oh, bakit? Naiinggit ka ba kasi di natuloy ang kasal mo? Eh katulad ka ng mami mo eh, malandi. Tumalikod na si Shane. Wala na siyang ganang makipag-away pa sa mga ito. Inutusan niya rin ang guard na tumawag na sa pulis nang sa ganon, mapaalis na rin ang 3 nanggugulo sa labas ng kumpanya. Bago pa sila hulihin ng pulis, umalis na ang 3 sa labas ng kumpanya ng mga Perez. Galit na galit pa si Anika, ngunit wala nang magawa pa dahil mismong ina niya na ang pumigil sa kanya. At baka ano pa daw ang mangyari sa kanila habang si Marco ay galit na galit pa rin sa anak nitong si Shane. Kinagabihan, nagkaroon ng dinner sa mansyon ng mga Perez. How does it feel, Iha na? Nagdurusa na ngayon ng daddy mo. Well, he deserves that. May ngiti sa labing tanong ng mami ni Drake sa kanya. Ibinalik ko lang po sa kanilang masasama nilang ginagawa. And since tapos ng revenge mo, Besh, can I request something? Ano bang ire-request mo kay Shane, Iha? Natatawang tanong ng ginang sa anak. Kunwari ay nag-isip si Mia, saka ito sumagot. A nephew or niece, basta aalagaan. Gusto ko nang magkaroon ng bata sa mansyon na to.
Natawa tuloy silang lahat. Napangiti na lang si Shane nang magkatinginan sila ng asawa niya. Hinawakan ito ang kanyang kamay at hinagkan ang likod ng kanyang palad. Well, it depends to my wife since hindi naman ako magbubuntis. Nakadepende kung handa na ang asawa ko. Kinilig tuloy ang pamilya nila sa sinabi nito. Matapos ang dinner, sinolo na nila ni Drake ang isa't isa. Hindi ka nasaktan kanina? May meeting kasi. I'm just... Tinakpan niya ang labi ng asawa gamit ang isang daliri. Shh! I'm fine. Wala namang nangyari. Nasampal ako, oo. Pero nakaganti naman ako. Aniya kay Drake, kaya naman napanatag na ito. About sa request ng kapatid mo, pwede na naman. Napuno ng saya ang mukha ng asawa niya nang tingnan siya nito. Really, wife? Sunod-sunod na tango ang naging tugon niya rito. Sa sobrang kasiyahan ni Drake, binuhat siya nito. Napangiti na lamang si Shane dahil sa labis na kasiyahan. At bago pa sila sa honeymoon sa loob at isipin na baka may iba nang ginagawa, pumasok na sila ni Drake sa loob ng mansyon. Samantala, sa maliit na bahay ay nag-aaway ang mag-inang Anika at Cecil. Ano nang mukhang ihaharap ko sa mga friends ko kapag nakita ko sila, ma'am? Ano nang sasabihin ng mga tao na mahirap na tayo? Na poor na tayo? Mami, ayoko magtrabaho. Ayoko. Pero kailangan, Anika. Kailangan nating magtulong-tulong. Sigaw nito sa anak. Inis namang lumabas ng bahay si Anika. At nang magkatinginan sina Cecil at Marco, ay inis nitong iniwan ng lalaki. Naiwan ng Ginoo na napapahilot sa kanyang sentido. Hindi alam kung paano tatanggapin na mahirap na sila. Matapos ang pananakot ni Shane, hindi na nanggulo pa sa kanila ang daddy niya at ang bago nitong pamilya. Kung kaya naman, wala nang nanggugulo sa kumpanya. Bakit ba kasi kailangan mo pa ng bagong damit? Kay lolo ko lang naman naharap. Isa pa, kahit na anumang suot mo, ay maganda ka na, wife. Nang araw na yon, nasa mall silang dalawa ni Drake. Ayon kasi sa lalaki, ay ipapakilala na siya ng asawa sa lolo nitong nasa ibang bansa na nakatira. Balak nga nilang magpakasal ulit kung saan makaka-attend na ito. At marami ng bisita, di gaya noong una. Tama naman si Drake, kaso nga lang, gusto niyang sobrang ganda ng kanyang isusuot. Dahil haharap siya sa lolo nito, na ngayon niya lang makakaharap. Pero hindi naman yung sobrang mahal na damit. Yung sakto lang, kaya sa shop na nakakuha ng atensyon niya, sila nagpunta. Ngunit hindi inaasahan ni Shane na makikita niya doon ang mami ni Anika. Ito ang nagsisilbing sales lady doon. Bigla niya tuloy na alala ang mami niya. Dahil noon, yun din ang trabaho nito. Yun nga lang, mukhang hindi gusto ng ginang ang ginagawa nito. Bakit nandito ka? Hindi pa ba sapat sa'yo na naghihirap na kami? Galit nitong tanong. Hindi ako obsessed sa inyo para gawin yon. Gusto ko lang mamili ng damit. Isa pa, ganyan ang naging trabaho ng mami ko nang iwan kami ni daddy. Kaya bakit kita mamaliitin? Aniya sa ginang. Nagsimula na si Shane na maghanap ng damit. Ang napili niyang damit ay simple. Ngunit kung siya magsusuot nun, alam ni Shane na sobrang ganda nun. Iha, maawa ka sa amin ng anak ko. Kung gusto mo, hihiwalayan ko ang daddy mo. Basta tulungan mo lang kami ng anak ko na makabangon. Nagulat na lang siya nang magmakaawa sa kanya ang ginang. Ngunit tinitigan niya lang ito. Sama-sama kayo sa sarap at ligaya. Kaya tama rin pong sama-sama kayong maghirap. Aniya at matapos bayaran ng pinamili, umalis na sila ni Drake sa store na yon. Narinig pa ni Shane na ang boses ng ginang nang habulin sila nito, ngunit hindi na niya pinansin pa. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may asawa ka na pala? Porke ba malayo ko sa inyo ay hindi nyo nasasabihin? Kaharap na nila ni Drake ang lolo nito. Isa lang ang masasabi ni Shane. Mukha itong istrikto at nakakatakot. Yes, lo. Don't worry po. Magpapakasal po ulit kami. At gusto naming dalawa na. Nandoon na kayo. Abay, oo naman. Dahil hindi na ako makakapayag pa na wala ako ron. Natawa na lang sila ni Drake. Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay kayo ng apo ko. Mailaman na ba yan? Mabilis na pag-iling ang naging tugon ni Shane. Kung ganun, mahina pa lang apo ko.
Pangaasar nito sa apo na idinaan pa nito sa pagtawa. Samantala sa Pilipinas ay dinalaw ng daddy ni Shane ang mami at kapatid niya at nagmamakaawa ito sa dalawa. Marian, maawa ka sa akin. Iiwan ko na sila. Tanggapin niyo ulit ako sa buhay ninyo. Hindi na kita lolokohin pa. Nakaluhod ang Ginoo sa harap ng dati nitong asawa. Pero ang mami ni Shane ay wala nang balak pang magpauto dito. Bakit kita tatanggapin sa buhay namin? At bakit bumabalik ka sa amin? Dahil muli mo kaming mapapakinabangan? Hindi ako tanga Marco para tanggapin ka. Ang totoo niyan ay, pirma mo na lang ang kailangan ko para mapawalang bisa ng kasal nating dalawa. Ang bunso pa nilang anak ang mismo nag-abot ng annulment paper sa ama nito. Hindi Marian, hindi Pirmahan mo na yan Marco. Yun lang ang kailangan ko. Hindi mo gugustuhin na ang panganay mo pang anak ang magpapirma sa'yo. Kaya pirmahan mo na. Nanginginig ang kamay na pinirmahan ng Ginoo ang annulment paper. Mabilis iyong kinuha ng bunso nitong anak. Wag na kayong magpapakita pa sa amin dahil hindi na mawawala ang galit namin ni ate. At si mami, hindi niya kayo kailangan. Kaya niyang mabuhay nang wala ng asawa. Sabi pa nito sa ama. Nangihina na umalis si Marco. Pagbalik ni Shane at Drake, kasama na ng dalawa ang lolo ni Drake kung saan nakumbinsi ng mga ito na sa Pilipinas na tumira. Nalaman din niya pag-uwi na napapirma na ng mami niya ang daddy niya sa annulment paper na pinapaayos na nito para mapawalang bisa na ang kasal nilang dalawa. Nakaramdam ng lubos na kasiyahan si Shane dahil doon. Dahil kung muli mang makakahanap ng pag-ibig ang mami niya, ayos lang sa kanila, walang magiging problema. Habang si Marco ay labis na pinagsisisihan ng kanyang mga naging desisyon. Sa kanya lang napagtanto ang lahat ng kanyang kasalanan. Kung kailan nakulong na siya, sa araw-araw na siya lang ang kumikilos at bumubuhay sa mag-inang Cecil at Anika. Siguro nga, yun na ang kanyang karma. Mas pinili niya ang sarap at saya noon. Kaya ngayon, siya ay nagdurusa habang ang pamilyang kanyang iniwan ay maligaya na. I'm pregnant, Drake. Magkakaanak na tayo. Saglit munang natigilan ng asawa niya bago ito nakabawi. Mabilis siya nitong binuhat dahil sa sobrang kasiyahan. Naghihiyaw pa ito sa loob ng bahay nila. Pero pagbaba nilang dalawa, di niya inaasahan na naroroon at naghihintay ang kanilang pamilya. Anong ginagawa nila dito? Ta kanyang tanong sa asawa. I think you're pregnant at nasabi ko na sa kanila. And now, totoo ngang buntis ka na. Nang muli niyang idako ang tingin sa mga ito, puno ng saya ang mukha ng pamilya nila. Lalo na ang mami nila ni Drake, na halos maiiyak na, pati na ang best friend niyang si Mia. Yay! Magkakaroon na ako ng pamangkin! Tumatalon-talon pa ito. Napangiti na lamang sila ni Drake. Mabuti naman at naabutan ko pa apo. Natawa silang lahat sa sinabi ng lolo ni Drake. Matapos ang announcement, nagkaroon sila ng salo-salo. Then after that, nag-uwian na ang mga ito para masolo nila ni Drake ang isa't isa. Habang nakaupo sa living, napapa-overthink na lang si Shane. Wife? May sinagot lang ang asawa niya, kaya saglit siya nitong iniwan pero agad din itong bumalik. I'm just thinking, paano kung bigla kang matulad kay Daddy? Paano kung... Hindi na nito hinayaan pang matapos niyang sasabihin. Hinagka ni Drake ang kanyang labi. Napapikit na lang si Shane at dinama ang halik na ipinagkakaloob ng asawa. Hinaplos nito ang kanyang pisngi matapos siyang halikan. Hindi ako gagaya sa daddy mo. Hindi kita iiwan, wife. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin para sa isang babae, okay? Tumango na lang si Shane. Hindi nga tumulad si Drake sa daddy niya. Matapos silang ikasal ulit, mas lalong tumibay ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ang pagmamahal nito sa kanya. Isang araw, paglabas niya ng kumpanya, sinalubong si Shane ng daddy niya. Hindi niya sana ito papansinin at dediretso na sa loob ng nakaparadang kotse. Pero natigilan siya sa sunod nitong itinawag sa kanya. Shane, anak. Nilingon niya ang ama. Nakitaan niya ng lungkot ang mga mata nito at pagsisisi.
Masaya ako para sa iyo, anak. Alam ko na, magkakaanak na kayo ng asawa mo. Bakit kayo nandito? Walang emosyon niyang tanong. Gusto ko lang malaman mo na, labis kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa inyo noon. Habang buhay ko yung pagsisisihan. Kung pwede lang na ibalik ko ang oras, pero hindi na eh. Alam ko rin na, wala na akong puwang pa sa buhay niyo. Saka lang napansin ni Shane ang pagiging payat ng daddy niya. Noong huli niyang punta, wala na ang asawa nito sa pinagtatrabahuhan. Kaya nakakasigurado siya na ang daddy niya na lang ang nagtatrabaho para mabuhay ang mga ito. Aalis na ako. May trabaho pa ako. Daddy! Tawag niya ng akmang aalis na ito. Niyakap naman si Shane ng daddy niya at habang yakap siya nito ay tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Yakap siya. Yakap siya ng amang nag-abandona sa kanya. Sa kanila noon. At ngayon, nagsisisi na ito pero huli na ang lahat. Hindi na maaayos pa ang nasira na. Dad, tanggapin niyo. Hindi anak, kaya kong kumita ng sarili kong pera. Hindi ko na uulitin pa mga ginawa ko noon. Palagi kayong mag-iingat, kayo ng mami at kapatid mo. Anito at umalis na. Mas lalo lang napaluha si Shane, pero ang interaksyon na yon ay wala na siyang sinabihan pa. Tumagal ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ni Drake. Ni minsan ay hindi ito nagloko sa kanya. Hindi siya pinaiyak. Hindi siya nagselos dahil nilalayuan nito ang mga babae. Basta ang alam niya lang, mahal na mahal siya ng asawa at hindi siya nito magagawang saktan at lokohin. 7 years later. Mommy, look! I got a high score! Ako ang highest in our room! Umuwi ang panganay nila ni Drake na dala ang isang test paper. May ngiti sa labi na nalapitan ni Shane ang anak. Naalala niya ang nangyari noon. Ibang senaryo nga lang. Anong nangyayari dito? At ayan na nga, umuwi na ang asawa niya. Daddy, look oh! Ang taas ng score ko! I'm so smart! I hope di ka na tired, Daddy! Panganay nila ni Drake si Diane, ang kanilang anak na mahal nilang dalawa. Wow naman! Pero kahit di mataas ang score mo, love ka pa rin ni Mami at Daddy, okay? Sinong mataas ang score? Biglang dumating ang best friend niyang si Mia. Napangiti na lang si Shane. Hanggang sa nagsunod-sunod na, dumating ang mami at kapatid niya, ang dalawang biyanan niya at ang lolo ni Drake na tuwang-tuwa sa panganay nila ni Drake. Bibo naman kasi talaga si Diane. At kung may magtatanong sa kanya kung masaya na siya, ang sagot ay oo. Dahil hindi na nahihirapan ang mami niya na buhayin sila. May mabuti at mapagmahal siyang asawa. At higit sa lahat, cute na anak. Habang ang mga taong nagkasala sa kanya ay alam niyang hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin